Tuloy ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD. Ngayong araw, ang nakaschedule ay mga motorcycle taxi rider. At live mula sa Taguig, may express report si Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, kamusta ba ang bigayan nga dyan? Nikki, 3,250 motorcycle taxi riders ang nakatakda na makatanggap ng kanilang ayuda ngayong araw dito sa Taguig City. Ang mga tsuper, kanya-kanyang diskarte para makuha ang kanilang payout. Gaya na lamang ng rider na si Ram na galing pa sa pamamasada kaninang madaling araw. Isinama niya ang 3 niyang anak dahil walang magbabantay sa kanilang bahay. Nasa trabaho raw kasi ang kanyang asawa at walang mag-aalaga sa kanilang mga anak, kaya minabuti na lamang bitbitin ang mga ito kaysa hindi makakuha ng ayuda. Sa 8 taon niyang pamamasada, ngayon lamang daw niya naranasan ang ganitong kamahal na presyo ng petrolyo. At kung patuloy pang tataas ang presyo kada litro nito, ay baka raw mag full-time husband na lamang siya. Halos parehas na rin daw ang kinikita ng iba pang mga rider ngayon at noong pandemic. Kaya naman hinabaan na nila ang kanilang pamamasada para lang sumapat ang kita. Ang single mother naman na si Lani, napapikit na lamang nang malamang wala sa listahan ang kanyang pangalan kahit nagsumite na siya ng form at requirement noong Marso. Ang kanya namang panawagan, itaas ang sahod ng gaya niyang minimum wage earner. Narito ang kanilang mga pahayag. Kabaan din ng kita ng kumpanya yung para yung sa biker yung mga rider, sakto yung kita nila. 695 po yung minimum, di po ba? So kulang po talaga yan sa amin, lalo katulad namin na mga single parent. Sana naman po maunawaan ninyo kung ano po yung mga hinanakit namin kasi sobrang hirap ngayon ng buhay. Lalo't nagtataasan po yung lahat ng bilihin, tapos yung sahod po, ganun pa rin. Nikki, sa original na plano ng lokal na pamahalaan, yung dapat umaga at hapon yung isasagawang payout ng mga motorcycle taxi riders at yung mga delivery riders na hindi nakakuha ng ayuda kahapon dahil akala nila ay walang payout dahil nga holiday. No? So hindi na nila susundin itong oras na ito, i-accommodate na nila kung sino mang mga tsuper ang dumating para hindi nga maantala ang kanilang pamamasada. Habang pinaalalahanan naman ng lokal na pamahalaan ang mga makatatanggap ng ayuda ngayong araw na ilaan sa tamang makukuhang pera at huwag gamitin pang sugal o pang inom para hindi masayang ang buwis ng mamamayan. Yan muna ang latest. Nikki. Arles, para nga dun sa mga hindi pa rin nakakakuha ng ayuda kasi nagkakaaberya, kumbaga sa application process, lagi naman itong nagiging problema sa bigayan nga ng ayuda. Ano bang pwedeng gawin? Meron bang ibinigay na ibang date para sa mga ito? Sa ngayon, Nikki, ay wala pang nakatakdang petsa ng special payout para doon sa mga tsuper na hindi nakasama sa listahan ng kanilang mga transport or ride-hailing applications. No? Pero paglilinaw dito ng lokal na pamahalaan at ng LTFRB, yung mga kumpanya nila ang dapat habulin at yung sila rin kasi yung pinanggagalingan ng mga listahan. Pero dito may mga na-encounter tayo kanina na wala sa listahan yung kanilang mga pangalan pero may nakaalalay naman mula sa LTFRB para pagsugutin na agad sila sa form at masiguro na sa susunod na payout ay makasama na agad sila. No? Yung iba naman na may mga problema, yung spelling ng mga pangalan at yung kanilang mga lisensya ay in-accommodate na rin at nakatanggap na rin ang kanilang ayuda ngayong araw. Ay, yan ang Express Report ni Mobile Journal Arles de Los Santos. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.